Isang bagong mukha ng pamumuno ang umaharap sa Cebu, hindi para magparada kundi para maglingkod. Sa halip na gumastos ng mahigit 200 milyong piso para sa engrandeng pasigarbo sa Sugbo, mas pinipili ni Governor-elect Pamela Baricuatro na rumisponde sa tunay na pangangailangan ng mamamayan, kalusugan at pagkain sa mga liblib na lugar ng lalawigan. At sa kanyang pag-upo, isang mensahe ang malinaw: wala nang kulay sa pamahalaan, serbisyo na ang bida. Si Charmaine Balagon sa report. Imbis na gumastos ng malaking halaga na hindi bababa sa 250 milyong piso tuwing selebrasyon ng pasigarbo sa Sugbo, mas nais ngayon ng bagong gobernadora na si Governor-elect Pamela Baricuatro na magbigay ng mobile clinic at mobile kitchen sa mga kababayang Sugbuanon sa mga liblib na lugar ng Cebu. Nitong Martes, Mayo 20, humarap sa isang news forum sa Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro para sagutin ang mga katanungan at ibahagi ang mga plano nito sa mga unang araw ng kanyang pamunuan. Ayon kay Baricuatro, tapos na ang proseso sa bago nitong transition team at nakahanda na siya sa kanyang pagsisimula bilang gobernador ng lalawigan ng Cebu. Ang pangunahing pagtutuunan ni Baricuatro ay ang healthcare system. Nais niya itong mapabilis at agad na maaksyonan ng kanyang pagsisimula. Ang ato yung batangan o mga tambal, ang mga hospitals. And we are working on it now. My team's working on it now. And we're still looking into the operations na itong mga hatag right away paglikod na ito. And also ang mga katong si ambulance, we're also working on it, no? For the islands of Camotes and Bantayan Islands. So we're working on it, on medications, and the doctors also we're working with this one. So my team is working with this para i-explain na mo ato nang ayon of pagay. Kahit na may makatrabaho si Baricuatro ng mga kaalyado ng One Cebu ni Governor Gwen Garcia, binigyan diin niya na walang magiging kulay ang kanyang pamunuan. First and foremost, we don't have to change something that works. As I've always said before, nato kinahanglan ilisan if that something works or if that person works. No? So we are in the process of looking into it. Yeah, pero kung work man siya, kung maayo man pagkabutang na ang usa ka department, usa ka person, di man din necessary na ito ang ilisan. Yeah, I would like to look at this as a colorless leadership. Yeah, regardless of unsang, because I also have supporters from the other spectrum, the other color spectrum. So this is about a collaborative governance, no? So regardless of unsa tang color, we will work together for the betterment of the province. Samantala, nilinaw ni Baricuatro na hindi na nito ipagpapatuloy pa ang magarbo at mahal na tourist promotion ni Governor Gwen Garcia sa dahilang pagtutuunan nito ang serbisyo para sa taga Cebu. I've been vocal about it from day one, if you remember, Yes. no? And if kung naa magali magsuroy-suroy sa probinsya sa Sugbo, it won't be me. It will be kanang mga ato ang mobile clinics ug atong mga kanang mobile kitchen na mapakaon sa katawhan ug muhatag og kanang mga healthcare services sa katawhan. Mao na akong gusto magsuroy-suroy, dili ako. So to set the record straight, Gov, no, wala na ipasigarbo sa Sugbo. Wala na pasigarbo. But we have to look at another event nga that could showcase the talent of our Sa halip na selebrasyon, serbisyo ang hatid ng bagong liderato. Sa pag-upo ni Governor-elect Pamela Baricuatro, hindi karangyaan kundi kagalingan ng kalusugan at kabuhayan ang uunahin, lalo na sa mga liblib na bahagi ng Cebu. Nais din ni Baricuatro na imbis na gumastos ng milyong-milyong piso para sa pasigarbo sa Sugbo, dapat mas pagtuunan na lang daw ng pansin ang Sinulog Festival na siyang pangunahing pagdiriwang ng kultura ng probinsya. Mula rito sa Cebu, Charmaine Balago ng Citizen Correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.